Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, national holiday ngayon sa UAE, kaya wala po kaming pasok. Today is September 5, 2025. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ang ating pong mabuting balita ay ayon kay San Lucas chapter 5 verse 33 hanggang 39. Papuri sa iyo, Panginoon. May ilang nagsabi sa kanya ng ganito: ang mga alagad ni Juan ay malimit, mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo ay patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus: pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga: walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit, at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputikin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating mabuting balita ay tungkol sa fasting o pag-aayuno. Pero bago ko po ibigay yung konting reflection or mga paalala sa atin sa pag-aayuno, pasadahan po muna natin ang ating nabasa. Ito dito, may mga nagkomento dito na ang mga alagad ni Jesus ay hindi nag-aayuno. At ang sabi naman ni Jesus, ang talinghaga na sa kasalan ay dapat bang mag-ayuno? Syempre, hindi kailangan kasi handaan yun eh. Kaya kailangan kumain ang mga bisita. Ganon din naman ang ibig niyang sabihin ng ating Panginoong Jesus. Kapiling ng mga alagad si Jesus. Kumbaga siya yung bridegroom. Kaya dapat magsaya ang mga alagad at hindi dapat sila magdiwang, hindi dapat sila yung mag-aayuno o ayun. Tapos dito naman ang sinasabi niya, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. At totoo nga naman din na kapag ang lumang damit ay nilagyan mo ng tagpian mo ng bagong tela, ay talagang masisira. Ganon din yung sisidla ng alak na luma, tapos lagay ka ulit ng panibagong alak. Kasi ang pagkakaalam ko dito, ang sisidla ng alak ay parang ano yan eh, parang pag ganun yung shape, parang pabilog o paoblong ng konti. At habang iniimbak mo yung alak doon, nagkakaroon siya ng
pressure habang tumatagal yung iniimbak mo doon. Kaya kung luma na yung sisidlan, talagang hindi yun kakayanin ng sisidlan yung pressure na nabubuo ng alak. Ganon din naman ang pwedeng ibig sabihin nun ay yung mga sa Old Testament, mga kautusan doon, lahat ng mga lumang mga batas nila o kautusan ay kayang tanggapin pa ng mga tao sa panahon ni Jesus. Ngayon, nung yung mga alagad, ganoon din naman yung mga lumang utos ay kaya nilang tanggapin yon. Pero yung mga bagong utos na sinasabi ni Jesus ay hindi pa nila kaya yon dahil hindi pa naipagkaloob ang Espiritu Santo. Ngayon, sa panahon natin ngayon, natanggap natin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating binyag. Ang mga turo ng ating Panginoon, maging ito ay galing sa lumang tipan o kaya sa bagong tipan, ay kaya na nating tanggapin at kaya nating isabuhay dahil ang Espiritu Santo ng Diyos ay sumasa atin para gawin ang kanyang kalooban. Ayun, hindi na tayo marami pang explanation para dito. Tungkol naman sa pag-aayuno, ang pag-aayuno or fasting na ginagawa natin kapag Lent o kaya Holy Week, Semana Santa. Ang pag-aayuno or fasting, meron tayong dalawang fasting. Yung kapag Good Friday tsaka Ash Wednesday. Ibig sabihin ng fasting, isang full meal, hindi tayo kakain, tsaka hindi tayo kakain ng meat. Ganon din naman kapag abstinence, ibig sabihin ginagawa natin yun tuwing Biyernes kapag Holy Week, hindi tayo kakain ng meat. Ang pag-aayuno po ay nagpapaunlad sa ating spiritual na buhay. At kung ito ay nagpapaunlad, meron akong ibibigay sa inyong 5 kung bakit napakahalaga ng pag-aayuno para sa pag-unlad ng ating spiritual na buhay. Unang-una, ito ay nagpapaalala sa atin na merong spiritual na mga bagay at hindi lamang physical dito sa mundo. Katulad ng ating katawan, hindi lang tayo physical, kundi meron tayong spiritual. Ang pangalawa, natututo tayong tanggihan ang mga kasiyahan at tanggapin yung mga pasakit sa buhay na nagbibigay sa atin ng mga spiritual na aral. Kumbaga, makikita natin doon na meron pa palang mas importante na mas mahalagang bagay maliban sa mga kasiyahan. Ito palang mga pagsubok sa buhay ay napagkukuhanan din natin ng aral o kaya nagpapatibay sa atin. Ang pangatlo ay ipinapahayag natin ang gusto natin na maging maayos ang ating buhay at mas lalo pang mapalapit sa Diyos. So yun pa yung pag-aayuno. Parang nandun yung desire natin o gusto na ayusin ang ating buhay at mas lalo pa tayong mapalapit sa Diyos. Ang pang-apat ay ang dulot na kapag nagpa-fasting kasi tayo, nagkakaroon tayo ng gutom, isa itong tanda na kaya nating pasanin ang pasanin din ng iba. Kumbaga, hindi lamang lagi nating iniisip ang ating sarili, kundi
sa gutom na nararamdaman natin, kaya nating magpasan ng mga pasanin din ng pasanin ng iba. At ang panglima, ito ay nagpapahayag ng kababaang loob sa harap ng Diyos. At dahil dito, ito ay nagpapahayag na sa Kanya lamang tayo umaasa na lahat ng bagay ay mangyayari kung ito ay sa pamamagitan niya at sa kapangyarihan niya. At ito rin ay sa kababaang loob natin ay sumusunod tayo sa Kanyang kalooban sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yun lamang po mga kapatid ang ating reflection or konting mensahe galing dito sa ating mabuting balita. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, and God bless.